Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kami sa edisyong ito ng Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office. And of course, kasama pa rin po natin sa ating Global na Tayo team. Sa Master Control si Susan Aizon, sa Wirecast si Hero, sa ating live audio streaming si Leo at ang ating executive producer for today, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyo nasusubaybayan sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gaya na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po yan ng ating shortwave broadcast. Sa tulong na rin po at sa pagbibigay assistance sa atin ng ating mga kasamahan sa USGMA o kilala rin sa tawag na Voice of America, sa ating mga kasangga dyan sa Voice of America sa may Tinang Tarlac. And of course, sa pamamagitan na rin po ng ating live audio streaming. I-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app sa inyong mga cellphones, mapa Android man yan or mapa iPhone. Ngayon, para po sa ating shortwave frequencies, lalo na para po sa ating Filipino programs, narito po ang mga sumusunod na shortwave frequencies ano po sa Filipino program. 9.370 MHz, may alternate po yan na 15.200 MHz, 9.925 MHz at sa 12.120 MHz. Yan po ang ating mga shortwave frequencies para po sa ating Filipino service Monday to Sunday. Ano po? 1:30 ng umaga hanggang 4:00 ng umaga. Bakit po kasi ganun kaaga? Yan po kasi ay dahil sa iba't ibang mga time zones. Ano po? Na nga mararating po ng programa sapagkat of course iba yung time zone sa US, halimbawa sa California, sa New York, sa Chicago, ano po, sa Guam, sa Hawaii, iba rin ang time zone. Sa Saudi Arabia, ano po, sa Abu Dhabi, sa Qatar, ano ho, iba rin ang time zone of course sa Israel, sa Lebanon, gayon na rin po sa iba't ibang parte, halimbawa dito naman sa European countries natin, sa Hungary, Switzerland, Netherlands, ano po sa Portugal, sa Spain, at gayon na rin sa iba pa, sa Nigeria, halimbawa, ano po. Marami tayong mga bansa kung saan naroon tayo nagbo-broadcast at iba't iba pong mga time zones yan. Okay? Pero pwede po nyo subaybayan pa rin ang iba pa natin mga programa kung hindi po nyo nasubaybayan o napanood o napakinggan ang ating mga programa. Pwede po nyo balikan yan. Balikan nyo po sa ating YouTube channel. Yan. Tandaan po ninyo yung ating YouTube channel. Sa inyong mga YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service, paki-subscribe na rin po doon sa ating YouTube channel. And of course, sa atin pong Facebook page, Radyo Pilipinas World Service Facebook page, paki-like and follow na rin. Ayan. Mamaya at susubukan po natin makipag-usap sa iba pa nating mga government agencies, sa heads ng mga iba't ibang mga government agencies sapagkat tututukan natin itong naging meeting sa pagitan ni Executive Secretary Ralph Recto kasama si Department of Health Secretary Ted Herbosa, gayon na rin ang President at CEO ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado. Dahil may atas po si Executive Secretary, hinihimok ni Executive Secretary Recto ang DOH at PhilHealth na palawakin pa ang serbisyo health services. Ano po, hindi lamang para sa mga low-income families, hindi lamang para sa mga indigent Filipinos, kundi dapat sakupin din, kasama rin dito na makikinabang ang mga middle-income families. Hindi lang mga low-wage earners, kundi mga middle-income families. Dapat po ito ay kasama at nararamdaman din ng mga middle-income families. Mamaya tatalakayin natin yan sa pagbabalik natin sa ating programang
global na tayo. Pero siyempre, bantayan nyo rin po itong mamaya bibigyan ko kayo ng update tungkol dito sa patuloy na ginagawang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para po dito sa dito sa passenger boat na lumubog dito sa may bahagi ng Basilan. Mamaya magra-rundown tayo dyan. And of course, yung pangangamusta natin sa ating mga kababayan, sa ating Filipino diaspora, sa mga Filipino communities sa Estados Unidos na matinding naapektuhan ng winter storm. Sa pagbabalik po yan ng Global na Tayo. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Unahin muna natin itong nararanasan ngayong winter storm diyan po sa Estados Unidos. Particular dito po sa mga lugar ng Southeast region ng Estados Unidos. Kasama na po diyan Chicago, sa Texas, sa Kansas, I think maging dito sa Ohio Valley, maging dito sa Connecticut, Portland, ang dami pong mga New York, meron din po sa Minneapolis. Katakot-takot na epekto po nitong winter storm nararanasan ngayon sa Estados Unidos. Mabigat po, heavy snow, sleet at freezing rain ang tumatama ngayon sa Estados Unidos. Naging sanhi na nito ng power outages, na wala ng kuryente, at nagkaroon na rin ng mga flight cancellations. Okay? At roughly 185 million people po ang nasa ilalim ngayon ng winter alerts dahil po dito sa matinding lamig na ito. So kung tayo, ang problema natin sa Pilipinas, baha, lalo na pagdating sa mga anomalous flood control projects. Sa Amerika, marami po silang tinutugon ng mga climate calamities. Nadadaanan din sila ng bagyo, nakakaramdam din sila ng lindol, tinatamaan sila ng buhawi, yung malalaking tornado. At itong winter storm, at nakakaranas sila ng heat wave, diyan sa Estados Unidos. Pero ito matindi. Dahil biruin ninyo, yung tumatamang lamig dyan, yung tinatawag na Central at Eastern US, nakaranas ng wind chill. Alam nyo kung gaano kababa ang temperatura? Minus, negative 20 and negative 30 degrees ang temperature. Imagine niyo, negative 20 and negative 30. Temperature below average. Kaya alam nyo, itong nakapagtala na ng 4 na katao ang nasawi sanhi po dito sa
matinding winter storm na ito sa Estados Unidos. Ano po? 4 na tao, 2 sa Caddo, Paris, Louisiana, isa sa Austin, Texas, at isa sa Emporia, Kansas. Ayon po yan sa mga otoridad sa Estados Unidos. Okay? Wow. At meron na rin po silang mga nararanasang power interruptions at nakakaapekto na ito sa may 160,000 customers sa Estados Unidos. Alright? Wow. Samantala, freezing rain naman, ang bumabagsak sa Georgia. Sa US din yan, sa Georgia, sa Carolina, at sa Mid-Atlantic region. Heavy snow naman sa kabuuan ng Ohio Valley at sa Northeast. Nearly 17 pulgada, 17 inches. Mahigit sa 12 inches. Diyos Maria Josep, no? Na snow ang bumagsak sa bahagi ng Ohio. Meron namang mga persistent snow sa New England at sa kanila nakikita mga 16 to 24 inches sa snow naman sa Boston at Albany, New York, Hartford, Connecticut at Portland, Maine. Doon naman inaasahan 12 to 18 inches. Ayan. At ito raw pong ganitong klase ng kondisyon na winter storm ay magtatagal sa buong linggong ito at gradually mag-i-improve din after a week. Ano po? So, naku talaga, yung mga kababayan natin dyan, na mga Filipino diaspora natin, yung ating mga Filipino community, we have been trying to contact our Philippine Embassy in Washington, D.C. Kaya lang, wala pa tayo nakukuhang sagot sa kanila. Medyo wala pa sila mabigay na update sa atin. But we hope and pray na okay lamang po kayo dyan. Sa lahat ng ating mga kababayan dyan, sa mga lugar na nabanggit ko, sa Estados Unidos, na nakararanas ng winter storm. We hope and pray na okay lang po kayo. Huwag na po kayo lumabas, sabi ng mga authorities. Kung hindi rin naman kinakailangan lumabas at pumunta kung saan-saan, wag na lamang daw pong lumabas. Kasi alam nyo, bukod sa snow, meron ding tinatawag na snow and sleet, o yung tinatawag din po na tinatawag na black ice. Alam niyo ba yung black ice is in black, B-L-A-C-K, black ice. Sa sobrang tindi ng lamig, yung pong kalsada, akala mo kalsada na pavement na halimbawa semento o asfalto. Sa sobrang lamig po niyan at saka moisture, tumitigas yung moisture, nagiging yelo. Yung nasa ibabaw po ng kalsada, yelo na. So kapag dumaan ang sasakyan, mabilis ang takbo mo at pudpud na yung gulong mo, maski nga hindi pudpud, mas lalo pa pag pudpud na, tulad ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Halos hindi lalo na yung mga public utility jeepneys dito, pudpud na yung mga gulong. Pag mga ganong klaseng gulong ang dumaan sa black ice, sa kalsada na may black ice, ang nangyayari po, parang nag-i-skating yung sasakyan. Kahit anong prenong gawin, pag pumreno ka lalo, dudulas yan. At yung pagdulas niyan, yung momentum, yung centrifugal force na tinatawag, yun ang magtutulak dun sa sasakyan. Lalo na kapag mga trailer truck. Kaya po, uso sa pag ganito mga winter storm, uso yung mga report sa Estados Unidos na yung nag-7 yung mga truck. Yan po dahil na rin po sa black frost na nangyayari sa kalsada. Dumudulas yung mga sasakyan. Kaya ang ginagawa po nung ibang mga Amerikano, maging ng ating mga kababayan dyan, para makalabas at makapag-drive, nilalagyan nila ng tinatawag na chain, tire chain, yung kanilang mga gulong. Kadena, binabalot po yun sa gulong. At bakit nilalagay yon? Para po magkaroon ng traction yung gulong. Kung sakaling madaan man ito sa tinatawag na black ice o black frost sa ibabaw ng kalsada. Okay? So marami po at marami pa ring mga binabantayan dyan, yung mga home for the elderly, home for the aged, yung mga may edad ng yung mga senior citizens, lalo na yung mga physically challenged, tsaka yung mga naka-bedridden na sa mga home for the aged. Lalo na kasi po ina-expect na magkakaroon din ng mga power outages. Pero alam nyo, ang mga Amerikano, rin po sila, conscious din po sila sa mga civic duties nila. Hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para na rin sa kanilang kapwa. Although marami tayong instances na narinig na medyo may kaguluhan, may shooting dito, may shooting doon, may
protesta rito, protesta ron. Pero pag sa ganitong klase ng pagkakataon, nagkakaisa rin po ang mga Amerikano. Ano po, yung mga kayang na maghatid ng pagkain sa mga kababayan sa mga kababayan nilang kapwa Amerikano, naghahatid sila ng pagkain. Minsan tinutulungan din yung mga senior citizens na sa kanilang mga gawain para po hindi madisgrasya yung mga senior citizens at makatulong dun sa iba na hindi kayang hindi nakabili ng mga pangangailangan. Kasi nung na-announce po itong winter storm, talagang nag-panic buying doon sa mga lugar na mga nabanggit ko. Nag-panic buying, halos wala nang matira doon sa mga supermarket dahil kinakailangan nila mag-store ng pagkain dahil hindi nga sila basta-basta makakalabas. At totoo nga naman, hindi nga sila makalabas. At the same time, sarado rin yung malalaking mga supermarket. Although, batay sa mga report ng international news, meron pa rin naman mga taong lumalabas. Ini-enjoy yung snow. Naglalakad, may mga ski sila, ganon. They also find time to enjoy. Pero sabi nga naman po ng mga US authorities, huwag na hanggat maaari, huwag na kayo lumabas para na rin po sa safety at para magawa ng mga social services ng mga syudad, ng mga LGUs doon yung trabaho nila para ma-clear ng snow at sleet yung mga kalsada. Alright? Sige po. We will be trying hanggat maaari na makuha ang ating Philippine Embassy at ang ating mga Philippine Consulate sa mga lugar na tinatamaan ngayon ng matinding winter storm. Kung di man ngayon, we will try our best sa mga susunod na araw. Okay? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Mayroon tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo, ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mga global na tayo dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. Alright. Well, sabi nga nila sa karagatan, sa batas ng karagatan, kung minsan ang nagkakaalitan ay nagkakaroon ng pagkakataon na magtulungan. Yan, sa kabila ng hindi pagkakaunawaan. Bakit ko sinabi yan? Kasi ito pong Chinese Coast Guard, niligtas ito pong mga Filipino seafarers, mga tripulante ng MV Devon Bay. Okay? Diyan po sa may Scarborough, so sa may West Philippine Sea. Isa po ang Chinese Coast Guard na unang rumisponde at unang nakatulong dito sa mga tripulante nating Pilipino doon sa lumubog na barkong Devon carrier vessel, tanker na Devon. Okay, MV Devon Bay. At batay po sa figures na iligtas po ng Chinese Coast Guard ang may 15 na Filipino seafarers na sakay o lulan nitong MV Devon Bay. 15 ang na-rescue, pero sa kasamaang palad, 2 po ang nasawi. At meron pa hong pinaghahanap na iba. Kabilang na dyan yung kapitan ng barko. Okay? Yung kapitan ng barko ng MV Devon Bay. At I think kahapon or today na i-turn over na ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard
ito pong mga nakasurvive na 15 Filipino seafarers ng MV Devon Bay. Ganyan din, tinon over na nila yung labi ng 2 Filipino seafarers na ito. Alright? Well, dito natin makikita na there's still humanity sa West Philippine Sea. Sa kabila ng tensyon, sa kabila ng conflict sa iringan, sa teritoryo, parang parang conduct na ng mga lumalayag o mga bansa na mayroong mga Coast Guard, mayroong mga Navy, na kahit ano pa man ang iyong nationality, kahit na ano pa mang bandila ang dala ng barko o ng isang vessel, kaya yan ay kalaban or sabihin na nating kaalitan, it dictates that kapag mayroong mga ganitong klase ng mga sakuna sa karagatan at ikaw ay malapit, pinakamalapit ka, dapat rumisponde ka. Okay? Ika nga, yan ang isang sa makataong gawain. Yun nga po, tayo natutuwa sa kabila ng conflict na sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Hindi po nagdalawang isip ang China na tulungan ang ating mga Filipino seafarers. 15 sa kanila ang nasagip ng Chinese Coast Guard. Although 2 po ang nasawi. The good news is nasa custody na po, nasa pangangalaga na po ng Pilipinas through our Philippine Coast Guard itong 15 surviving Filipino seafarers ng MV Devon Bay. Okay, pero ang masakit, kaninang araw na ito ng Lunes, ginagawa ko itong programa itong Lunes, pero itong Lunes ng madaling araw, may lumubog pa rin pong may lumubog na pampasaherong vessel dito sa may Basilan. Okay, at yan po ang batay po sa mga datos, alulan nito ang may mahigit sa 320 pasahero at meron itong mahigit sa 30 crew. Okay, so ngayon meron na pong nailigtas na mahigit sa 200, na-recover na iligtas sa mahigit sa 200 pasahero. Pero may hinahanap pa ho na mahigit sa 104 na po. Okay? At medyo may mga naitala na rin pong namatay. Kung di po ako nagkakamali, 17 ang naitala ng namatay. Sa mga pasahero ng casualties, ika nga. Okay, pero patuloy pa rin po ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para po sa patuloy na paghahanap sa mga nawawala pa na mahigit sa 104 na po. At hindi lang po ang Philippine Coast Guard ang sa search and rescue, kabilang na rin po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na mayroong mga sea assets o naval assets tulad ng BIFAR, mayroon po yan. Siyempre, yung iba pang mga assets ng Philippine Air Force umiikot din po at naghahanap. Okay? And of course, yun din pong mga yung mga maliliit nating mga mangingisda na kayang mag-scour o maghanap, lalo na kung malapit sa mga dalampasigan, ginagawa rin po. Maging ng mga iba pang private shipping vessels ay tumutulong din po sa paghahanap. So we hope and pray na makita na yung hinahanap pang mahigit sa 104 na po natin mga kababayan nakasamang lumubog dyan sa may bahagi ng barko nila sa may Basilan. We hope and pray na ligtas po sila. At sana marami pa rin impormasyon. Ongoing pa ho yung search and rescue operations. And we will be providing additional information regarding that para po sa patuloy na search and rescue ng Philippine Coast Guard. Antabayanan niyo po yung mga updates na yan sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Ngayong araw na ito, yung mga updates na yan yung tungkol sa mga patuloy na search and rescue ng Philippine Coast Guard. At yung iba pang mga balita tungkol dito sa winter storm na nararanasan ng ating mga kababayan dyan sa Estados Unidos. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilit na ng isa pang edisyon ng Global na Tayo. Ito po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod, maraming salamat and stay safe.
Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.